ako nasa lansangan. Hindi ako naka-enroll sa kolehiyo na gusto ko dahil isa ako sa mga minalas na estudyante na hindi pumasa sa National College Entrance Exam. Pag ganun ang kinalabasan, kahit na galing ka sa isang eksklusibong eskwelahan sa high school, ang bagsak mo ay sa vocational school. Dahil doon ay pinagdiskitahan ako ng aking magulang sa kabigoan na iyon. Aaminin ko may partisipasyon ako sa nangyari sa aking noon. Puro bulakbol sa kalokohan ang inatupag ko. Hindi ko inintindi ang mga dapat seryosohin sa pag-aaral. Isang araw ay napuno na ako kaya naisipan ko na pumunta sa aking pinsan doon sa probinsya namin. Bag ito ako. Nagtatanong-tanong pa sa mga barker ng mga jeep kung saan at papaano makakarating sa aking paruroonan. Minsan pa nga ay sa mga driver ng sasakyan kapag nahal ata ko na mali ata ang nasakyan ko. Awa naman at nakarating ako sa bayan na kung saan ay kilalang kilala ang pamilya ng tatay niya. Mag-second cousin kaming dalawa pero sa aming angkan ang pinsan ay pinsan. Tao po. Sino yan? Si David po, Ninang. Ay, David. Anong dahilan at napadpad ka dito sa aming bahay, ha? May kasama ka ba? Wala po, Ninang. Magpapalipas lang po ng araw. Oh, bakit mo naman yun gagawin? May araw ng pasok nandirito ka. Nag-enroll ka ba ngayong pasukan? Iyon nga po ang dahilan ko. Sandali, nakatanghalian ka na ba? Di pa rin nga po eh. Ay siya, halika kumain ka muna. Paliwanag mo na lang sakin matapos mong mananghalian. Sige po, Yaya, maghahain ka nga ng pananghalian at bisita ko ang aking pamangkin. Pinakain ako ng aking ninang ng tanghalian. Naikwento ko sa kanya ang aking hinanakit sa sitwasyon. Hindi naman niya ako kinokontra sa aking mga dahilan. Nahimik at nakikinig hanggang sa mailabas ko ang aking sentimento. Kaawa-awa ka naman, David. Pero alam mo, may tama at mali kayong magpamilya. Siguro nga dapat mag-isip-isip ka muna sa iyong magiging direksyon sa buhay. Kaya nga dito ko po naisipan na pumunta. Hihingi po sana ako ng payo din kay Insan Celine. Nako, David, yung pinsan mo at ikaw ay pareho lang may problema sa buhay. Oh, ang ibig kong sabihin ay may konting gusot sa buhay mag-asawa yung pinsan mo. Baka wala siyang may payong maganda sa'yo. Ganun po ba? Paano po mauna na po ako? Teka, madilim na ang daan papauwi at wala nang sasakyan na luluwas papunta sa Maynila. Aga pa naman po, baka meron pa. O sige, mag-ingat ka at pag-isipan mo kung ano ang iyong gagawin. Opo, Ninang. Sige po. Malas naman talaga, pumunta nga ako sa probinsya para makapag-isip. Pero kahit dito ay nauunahan ng masaklap na tadhana. Naglakad ako papunta sa terminal ng bayan para makauwi na kaagad. Isang oras na pero wala pa rin dumadaan ni isang jeep o bus. Nilalamok na ako talaga naman. Nang may tumigil na isang kotse na pula. Hindi ko makita kung sino ba ang sakay kasi nakakasilaw yung headlights. Tinatakpan ko ang aking mata nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. David, Pinsan Celine. Ako nga, halika na. Sumama ka na sa akin. Lumapit ako at tama nga ako ang pinsan kong babae na si Celine. Oh, gabi na. Ba't alam mong nandirito ko sa terminal? Paano naikwento sa akin ni Mami? Kaya dali-daling sumunod ako dito. At baka maabyutan pa kita ngayong gabi. Oh, saan naman tayo pupunta? Wala naman akong pwedeng tuluyan na matutulugan. Ano nga ba? Di sa aming bahay. Kagagaling ko lang doon. Tangi, sa bahay ko. Sakay na.
Sumakay ako sa kotse niya at umarangkada na kaagad. Uy, alalay lang sa maneho, Inson. Parang may hinahabol o may humahabol sa atin ha. Tumawa lang ito sabay sabi. Ngayon mo lang ba naranasan ang pagmamaneho ko? Oo, malay ko bang ganito ka magpatakbo? Alalay lang at ayoko pang mamatay. David talaga, magtiwala ka. Darating tayo ng buhay. Ilang saglit pa ay narating namin ang kanyang bahay. Nanibago ako sa paligid. Napakaliblib at tila rinig ko ang mga pag-alo ng dagat. Bumaba kami at lumakad papunta sa pintuan. Senador siya na David ha. Dito kasi napili naming mag-asawa na manirahan na. Okay lang yung pinsan. Malapit ba tayo sa dagat? Oo. Sandali at i-unlock mo ang pintuan. Na-unlock niya ang pintuan ng bahay at kaagad pumasok at sinindi niya ang ilaw ng sala. Okay ang setup ng bahay. Wala pang masyadong gamit pero yung mga importante meron. Maaliwalas naman. Lumakad siya sa mga bintana at binuksan. Pumasok ang hangin at amoy ng tubig sa dagat. Ang ganda naman ang bahay mo, Inson. Salamat. Teka, naghapunan ka na ba? Kasi kung hindi, sabayin mo na akong maghapunan. Basa mo kagad ang seni-alis ng aking tiyan. Dinig ba? Oo. Kala mo hindi ko napansin na gutom ka na. Sandali, maupo ka at maghahanda ako ng hapunan nating dalawa. Ay, hindi pwede. Ha? Anong hindi pwede? Hindi pwedeng hindi kita tulungan sa pag-aayos ng ating hapunan. Sira ka talaga. Bisita ka tutulong pa. Ay basta. Maghahaponan kaming magpinsan sa ulam at kanin na pinagsaingan. Hinintay muna naming maluto ang kanin. Nagkwentuhan muna kami ng kung ano-ano sa buhay. Hanggang sa umabot na sa aming mga pinuproblema. Sabi ni Mami, nagpunta ka dito sa amin para makapag-isip-isip sa kung ano bang gagawin mo sa iyong pag-aaral. At hingi ka pa ng payo sa akin. Oo nga kaso naunahan ako. Naunahan ng gutom sa tiyan ko. Ay nako, kain na nga tayo. At baka kabag ang maranasan ko sa'yo. Kumain kami, naglinis ng pinagkainan. Pumunta kami sa beranda ng bahay. At doon ay nakita ko ang tabing dagat. Maangin ang gabi. Kaya medyo nilamag ako. Sandali, may kukunin ako sa loob. Sige lang, dito muna ako. At masarap ang hangin galing sa dagat. Umalis siya at ako'y umupo sa silya. Nag-isip-isip sa akin mga kondisyon. May ilang minuto bago bumalik siya sa akin. Nagpalit damit pang bahay at may dalang isang bote at 2 baso. Naku po, inuman. Isa sa mga kahinaan ko sa buhay. Mahina kasi ako sa agua de pataranta. Nilapag niya at binuksan ang bote. Nilagyan ang 2 baso at ipinasasakin yung aking inumin. Toast. Uminom kami at nagkwentuhan na nga. Sinabi ko sa kanya ang mga napag-isip-isipan ko. Ewan ko kung nakakailang tagay na kami pero nalalasing na ako ng kaunti. Pero si Inson tila hindi pa. Lakas mo palang uminom pinsan. Bakit? Lasing ka na ba? Medyo pero kaya ko pa. Buti ka pa makakapag-aral habang ako. Tumigil siya sa kanyang sasabihin sa akin at lumuha na. Lumapit ako sa kanyang tabi at pinapatahan ko siya. Ba't ganon, David? Ano ba ang problema? Isipin mo. Nagpakasal kami na wala sa panahon. Lahat na ibigay niya. Pero yung tiwala, yun ang hindi niya naibigay sa akin kahit kailanman. Kasalanan ko ba na may ganito akong itsura? At ayaw ko man ay nilalapitan ako ng mga lalaki. Sa edad na 18, kahit ba nagkaanak na si Inson, ay napanatili niya ang figure ng isang magandang babae.
Imbis na magmukha na siyang isang ina, ay mas lalo pa yatang naging isang ganap na babae. 34, 26, 35 ba naman ang katawan? Kahit sinong lalaki, mabibighani sa kanyang angkin na kaakit-akit. Oo, anong magagawa niya? Pinakasalan ka tapos wala namang tiwala. Lapo naman ata niyang asawa mo. Yun nga gusto niya ma-maintain ko yung kaseksihan ko kahit may anak na kami. Tapos magsiselos at mawawala ng tiwala lang pala siya. Siraulo siya, kinuha pa niya ang anak ko. Tahan na pinsan, maayos din kayo. Umiyak ng tahimik pero sumigi pa rin sa paglalasing niya. Ako naman ay sinabayan ko na lang. Hinalalayan ko ang aking sarili kasi hindi ako ganang kalakasan kung uminom talaga. Sabihin mo nga sa akin, David, ikaw ba maakit sa itsura ko? Nak ng teting na tanong naman niya. Sa suot pa lang niyang pambahay ay maaaring maakit nga ang sino mang lalaki. Nakaputing t-shirt na maluwag at abot hita ang haba. Alam ko naka-short siya pero ito yung short na nauuso sa mga kabataan na sobrang iksi. At yung kanyang hinaharap naman ay wala naman talaga akong masasabi pa dahil talagang mapapatingin ka. At napakakinis ng kanyang balat. Mahaba ang buhok at nakakaakit talaga ang korteng puso na mukha niya. Uy, tinatanong kita, attractive pa ako? Oo, attractive na. Ha? Attractive sa mga lamok na kanina pa ata na mamyesta sa ating dalawa. Naiinis na natatawa siya nang sabihin ko yun na alaw pa nga niya ako sa aking nagmamanhid na mukha array. Bakit? May lamok kasi akong nakita insan. Sa totoo lang kung ako ang nasa lagay ng asawa mo iintindihin kita kasi sumunod ka lang sa gusto ko kaso hindi mo ako asawa tsaka hindi kita asawa kaya malas niya at nakinig siya sa maling paniniwala. Nakatingin si insan sa akin nang masabi ko yun. Tumayo at inilapag yung baso niya at kinuha yung baso ko. Hinayla para tumayo. Patunayan mo nga na may tiwala ka sa akin bilang isang asawa. Nagdikit ang aming mga labi. Nagulat man ako sa kanyang naging aksyon ay hindi naman ako tumutol pa. Nagpadala na rin ako sa agos ng aming sitwasyon. Wala kaming pakialam kahit ba nasa beranda kaming dalawa at may makakakita man sa amin. Si insan naman ay kung ano-ano na ang mga nasasabi dahil na rin sa kanyang kalasinggan. Kaya naman nagpaubaya na sa mga bagay na meron siya at pwedeng ibigay sa akin. Talagang bigay na bigay niyang ipinagkaloob sa akin ang lahat. Syempre dahil natutuwa naman ako sa kanyang pagiging mapagbigay sa akin. Kaya sinuklian ko rin naman ito at talaga namang binibigay ko sa kanya ang ligayang hinahanap niya. Dala na rin ng kalasinggan at biglang nakaramdam ay tumigil ako at tinignan ko ang mukha niya. Nakapikit at pasuray-suray sa pagtayo. Ayaw niya akong pakawalan. Kaya hinayla ko na siya sa loob at tinanong ko kung saan ang kwarto niya. Sinabi sa akin kung saan at lumakad na kami. Bumagsak kaming dalawa sa kanyang higaan at doon ay nagpatuloy kami. Lasing man ay alam na niya ang dapat niyang gawin. Sumusunod lang ako sa kanyang mga iniuutos. Masasabi kong sobrang saya pala ang ganito dahil ito ang una ko. Matapos ang lahat ng nangyari ay nakatulog kaming dalawa ng gabi na iyon. Na may halong saya at pangamba na baka may magsabi pero wala naman kaming narinig. Dumating ang second semester at naka-enroll ako sa isang prestisyosong universidad. Si insan naman ay pinilit may taguyod ang kanyang sarili. Hindi na nagsama pang muli sila ng kanyang walang tiwala na asawa. Pero nakuha niya ang kanyang anak. Pag may mga problema kaming dalawa ay nagsasama kami at nagbibigay payo sa maaaring gawin. At kasama na doon ay yung pagpapakaligaya pa rin namin sa isa't isa.